grabe ng testing, oppression na ginawa sa kanya, ang accusation na ginawa sa kanya, human nature will tell you, hindi ko na kayo tutulungan. Dito na lang ako sa kingdom, kung ganon. I will hate you, I will no longer help you. Na-close ka na, pero hindi eh. Si Pastor, he even helps. He never stops helping. Tayo, buhay na saksi tayo sa mga paghihirap, mga sacrifices natin na during na magkakaroon ng malawakan na gathering led by Pastor Apollo C. Quiboloy, nandyan yung ulan, no? Hindi ka naman pwede na mag-ano sa ilalim ng init ng araw. Susubukan paghapon at gabi, pero andyan din yung banta ng ulan. At matagal nang nakita ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy, no, na magkaroon pala ng ganito kalaki na indoor cathedral, Grand Cathedral pa nga ang nababanggit ni Pastor dati, nababanggit niya ito sa mga konting members pa niya dati, hanggang sa nagmanifest na at eto na nga ang manifestasyon ng pagkakaisa nakikita ni Pastor, at hindi ito maisa sa katuparan, Attorney Kay, kung ang isang leader ay nang a-abuse at isang corrupt na leader. Oo nga, that's true. Kaya doon ka mas lalong ma-amaze kay Pastor eh. Na despite of all the tribulations, lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga trials na dinaanan niya for 41 years, nakatayo siya. Kasi yun talaga, kung maalala natin, sabi nga ni Pastor, yung mga Satanas talaga, si Satanas talaga. Accuser of the brethren talaga yan. Si Satanas talaga. He came to steal, to destroy, to kill. Yan talaga yung role ni Satanas. He is very envious, lalo na sa katagumpayan ng hinirang na anak. Yan talaga mga gawa ng dyablo yan. Kaya andito si Pastor, hindi talaga siya natitinag eh. Doon ka na-impress. Kaya nga minsan, pag nag-uusap-usap kami, sabi namin na, if you want to see siguro, if you want to visualize how the Almighty Father will live here on earth, just look at the life of the appointed Son. Kasi kahit grabe ng testing, oppression na ginawa sa kanya, ang accusation na ginawa sa kanya, human nature will tell you, hindi ko na kayo tutulungan. Dito na lang ako sa kingdom, kung ganon. I will hate you, I will no longer help you. Na-close ka na, pero hindi eh. Si Pastor, he even helps. He never stops helping. Kahit nga alam naman natin kung nasaan ngayon na ang ating pinakamamahal na pastor, dahil ito sa lahat ng political oppression, religious oppression, persecution, siya, kinulong kahit na-dismiss na to sa Davao, biglang nabuhay na lang, andun siya kinulong sa BJMP. Pero makita mo talaga doon, kahit yung mga PDL, persons deprived of liberty na kasama ni Pastor, ayaw na nilang lumabas din si Pastor. Bakit? Kasi siya yung mismong nagpapakita ng love, ng generosity, siya nagbigay ng hope para sa mga PDLs na doon. Dati kasi, ang treatment sa PDL, sa mga nasa kulungan, di ba, parang hayop na. Pero si Pastor, parang talagang tinuro niya doon na you have to treat them like human. Kaya si Pastor, tinulungan niya talaga, na-feel lang lahat yung love ni Pastor, yung treatment na kahit andun sila sa kulungan, pero si Pastor, binigyan pa rin sila ng pag-asa. They still may hope pa para sa kanila. So you see, everywhere Pastor goes, there's love, there's peace, there's unity, there's harmony, and there's blessings. Kaya nga, makita mo kung ito ordinaryong tao lang si Pastor, talagang hindi niya magagawa ang ginagawa niya ngayon. Oo. Diba? At maalala mo, attorney, kaya yan nagpapatunay kung bakit talaga ay until now, sa kabila o sa gitna ng mga pag-uusig laban sa kanya, marami nagtataka bakit nananatili pa rin ang kaharian, bakit marami pa rin members at sa katunayan nga, nadadagdagan pa yan. Every year, every month, ay patuloy pong dumarami yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, yung lahat po ng mga naniniwala kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil lahat po ay welcome sa Kingdom. Siya po ang wini-welcome po niya lahat. Kahit ano po ang background mo, kahit saan ka galing, masama ka ba galing, o kung ano ba,
talagang tinatanggap. Di ba? May mga mula pa sa pagiging drug addict, mula sa pagiging krimen, pero binago ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, dito sa loob ng kaharian. Kaya doon mo makikita kung papaano magtitiwala si Pastor Apollo C. Quiboloy sa kahit sino man. Kapag pumasok ka sa kaharian, kapag nagtitiwala si pastor, talagang 101% o sobra po sa 100% yan. Nagtitiwala po yan kapag ikaw ay talagang sincero na gustong magbago ang iyong buhay. Kaya naman marami po sa mga nakikita po ninyo mga kingdom citizens, mga kabataan, mula pa sa pagkabata hanggang sa paglaki, ay talagang tinuturuan po yan ng ating pinakamamahal na pastor. Paano po mamuhay na may takot sa Diyos, kung paano sumunod higit sa lahat sa kalooban ng ating makapangyarihang Ama. Kaya dito sa kingdom, number 1, yung honesty. Kaya nakikita po ninyo, nagre-reflect po yan sa lahat po ng mga members, sa lahat po ng mga kingdom citizens. Nakikita po ninyo yung mga projects ni Pastor dito sa kingdom. Lahat po, zero corruption, attorney. Yes. Di ba nakikita natin, marami sa mga kababayan natin, alam na rin ito. No? Nung sa mga nakaraang mga kampanya niya, ito'y pinakita niya ang mga plano niya para sa Pilipinas. Yung pag-ibig niya, hindi lamang sa KOJC. Talagang he goes beyond sa KOJC, kundi sa Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya nakikita po ninyo mga kababayan, siguro ang ilan po sa inyo, first time po ninyong makarinig ng pag-aakusa laban kay Pastor ngayon. Pero simula pa ng paglilingkod po ng ating pinakamamahal na Pastor, ay kaliwat kanan na yung mga persecution, pag-uusig laban po sa kanya. Pero sa kabila po, sa gitna po ng lahat niya, nagpatuloy po siya. Sa halip na siya po'y magtampo, magalit sa mga nag-uusig, pero ang ginawa po niya, ang pinapalit po niya yung pag-ibig niya, Attorney Kay. Di ba? Kaya marami sa kanyang, marami po yung mga naniniwala sa kanya na talagang siya po ay anak ng ating makapangyarihang Ama at siya po ay totoo na naglilingkod at nagmamahal para sa ating bayan, Attorney. Oo nga. Kaya very inspiring talaga si Pastor, ang kanyang leadership, ang kanyang mental fortitude. Kaya nga tinanong din siya ng lawyer ni si Pastor na, Pastor, how's your mental health? Kasi kung ordinaryong tao ang haharap, dalawang bansa ang umuusig sa'yo, tapos gobyerno pa, tapos ikaw lang mag-isa, ang tendency niyan, siguro magtatago ka na, hindi ka natutulong, parang, kumbaga sa Bisaya pa, matagam ka na ba? No? Para ayaw mo nang tumulong kasi ganun din naman pala, lahat ng good works ko, hindi nyo pala na-appreciate, di ba? Taken for granted pala, pero di si Pastor, nakikita mo talaga, he rise above the tribulation, kumbaga lahat na lang, he made, kumbaga above the adversity. Makikita mo talaga yung phenomenal rise of the kingdom. It's because of the excellent mindset of Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi siya nakatingin kung ano man yung mga distractions, kung ano man yung mga sinasabi ng mga detractors, kung ba, who you? Di ba? Nakatutok kahit na sa BJMP na si Pastor, dahil inuusig nga po siya, politically, alam naman natin yan, kasi hindi lang si Pastor ang kinulong dahil sa politika, no? Si PRRD, andyan. Kasama na din sila Senator Marcoleta, at saka iba pa. So kahit andun si Pastor, ang iniisip niya pa rin, ang para sa Pilipinas, ang para sa mga Pilipino. So, ganun po, progressive mindset pa rin. Wired for success. Kaya nga kahit nandun, ay naisip pa rin, nakabuo pa siya ng superhighway, national superhighway. Wala pa tayong nakita niya sa ibang mga kandidato, mga politiko na ngayon, mga government officials. Pero imagine si Pastor Apollo C. Quiboloy lamang ang nakapag-isip, nakapag-present ng ganito. Dapat ganito mag-present yung mga politiko, yung ating mga government official, para makita ba ng taong bayan yung vision mo bilang isang leader ng ating bansa, ano ba ang gusto mong mangyari? Dapat ganito, ipinapakita mismo ng ating pinakamamahal na pastor. Swerte, sana itong administrasyong ito, dahil meron na yung isang pastor, Apollo C. Quiboloy, na may blueprint na pwede niyang makipag-partner ba, makipag-collaboration, makipagtulungan, para maisakatuparan itong lahat ng planong nito o para sa ating bansa. Malaking tulong yan. Oo nga, dapat yung mga katulad ni Pastor,
ginagawang alay ng gobyerno. Kasi may resibo si Pastor eh. Nakita mo naman, kahit sa Kingdom Nation, walang budget yan ha. Ano lang lahat yan? Kumbaga, blood, sweat, and tears, sacrifice lang, unity lang, collective effort lang yan ng Kingdom citizens. Of course, dahil din yan sa pangunguna ni Pastor. Kasi kung walang magaling na leader, tapos third world mentality yung mga members mo, mahirapan ka talaga. Pero iba si Pastor. So nangunguna siya, he leads by example. That's why yung Kingdom Nation in just 4 decades po, gano'n na lang ang katindi, kalaki yung ating success. Hindi natitibag. Yes, oo nga. So, ganun nakikita mo. So, doon mo talaga makikita yung leadership ni Pastor. Yung mga katulad niya, dapat talaga ginagawang alay, consultant, diba? Imagine si Pastor, kung yung vision niya about sa National Superhighway, yung modern railway system, Oo. naisip ni Pastor yan. In fact, dati pa may nakausap na si Pastor. Sabi, posible ba? Sabi nung nakausap ni Pastor, galing po sa isang malaking bansa na puro build din ang ginagawa. Infrastructure din. Sabi niya, Pastor, tingnan niyo sa mapa. Ito, ang laki ng kanilang bansa. Pero saan po ang Pilipinas? Ito, ang liit. Napakaliit lang. Napakaliit ng Pilipinas. Pero kayang dugtungin. Pagdugtungin. Oo, kayang-kaya. Kasi sa kabilang island, makikita mo lang. So, very visible, very achievable po, ganyang project. At saka may budget kasi ang Pilipinas. Ang laki ng budget, Ang attorney. laki ng budget. Kung Kaya-kaya sana yan. hindi kinurap, kung sana may isang katulad ni Pastor na zero corruption, lahat ng budget napunta dyan. Di ba? Maging proud ka na Pilipino ka. Proud ka nandito ka sa Pilipinas kung may ganyang project. So, yun ang nangyari eh. Sayang. Di ba? Tsaka attorney, makikita mo rin talaga yung kabutihan ni Pastor. Kasi pwedeng maging makasarili si Pastor sa loob ng 40 years. Pwede niyang, dito lang ako sa Kingdom nakatutok. Dito lang ako sa KOJC nakatutok. Dito ko nalang i-voice. Ayoko nang makialam sa mga ganap dyan. Dito na lang ako. Pero hindi no? Nakita natin na doon sa mahigit 40 years or mahigit 4 na dekada ay talagang nandoon ang pagpangunguna niya sa KOJC, hindi rin nawawala sa kanyang puso yung pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong doon sa mga IP, sa mga kabataan, at hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? Nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga humanitarian na activities na makakatulong basta nangangailangan sa abot ng makakaya ni Pastor, ng KOJC, ay ipapaabot ito. Dito mo makikita at willing na willing si Pastor na maging blueprint, maging pwedeng modelo na yung kanyang mga naging achievements, hindi lamang po doon sa Kingdom. Yung pinaka-recent, yung Kingdom, nandun yung mga yung bundok no, sa paanan ng Mount Apo, yung Tamayong at yung sa Glory Mountain. Pwede niyang kahit nga ang daming nagtatanong ni Pastor, paano ba nagawa ito? Paano nagawa yan? Paano naging mula sa pagiging kalbo, ganito kaganda, parang paraiso, at hindi sinisikreto yan ni Pastor basta makatulong, inilalahad niya. Ganyan po kabuti si Pastor na kung iisipin siguro sa mga ordinaryong tao, sasabihin nila, bakit hindi na lang kaya doon sa KOJC, doon na lang, o hindi na lang siya makialam. Pero hindi ganyan si Pastor. Yes, totoo Attorney. yan. Oo nga. Kaya nga dahil sa ganong achievement ni Pastor, no, parang boundless, parang unlimited yung accomplishment niya. Mismo ang United Nations Intergovernmental Organization ang nakakita niyan at nag-recognize kay Pastor bilang ambassador to the Philippines ng UNIGO, Intergovernmental Organization. In fact, tinawag din si Pastor na Goodwill Ambassador of Religious Harmony and Social Justice and Court Messenger of the Peace ng International Special Court of Arbitration and Human Rights. At saka tinawag din si Pastor na Humanitarian Ambassador to the Philippines of International Counterterrorism Center. So imagine, hindi lang local ang nagre-recognize kay Pastor, kundi mismong international bodies, United Nations mismo ang nag-recognize kay Pastor.
So kung titingnan mo yung mga accusation, bigla-bigla na lang kasi, di ba? Napaka-peaceful ng kingdom. Ang dati, life natin, puro tumutulong lang, humanitarian activities, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, sa Africa. Nagbabago ng buhay. Oo, Gusto. yun. Di ba, kung may calamity, pinakauna po talagang madating doon ang team ni Pastor through Sunshine Media Network, SMNI Foundation, di ba? Yes, Or dun yung SPM. Tumutulong ang Children's Joy Foundation, andyan always. Pero biglang, bakit 2023, 2024, 2025, bakit biglang ganito na lang? Despite of all the recognition, hindi mo naman yan siguro madideceive yung mga United Nations, no? Hindi naman kilala ni Pastor yun. Oo, di ba? Bigla-biglaan lang. Sila mismo, na-verify nakita nila. Oo, nakita nila, na-verify nila lahat ng accomplishment at saka lahat ng tulong na ginagawa ni Pastor. So kaya, kung makikita mo talaga, itong mga akusasyon, saan sila nanggaling, di ba? Kumbaga, bakit ngayon lang? Bakit for the past years, ito, very smooth ang kingdom. So, alam niyo na bakit. Ay,